Mahirap ba mag-breed ng Indian ringneck? So yun po yung ating tatalakayin sa videong ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. So meron tayong nakitang nag-post ng ating kahabi sa Binangonan Indian Ringneck Group na ang tanong niya ay mas mahirap po ba mag-breed ng Indian ringneck? Ito po si kahabi Nutella_.com. So yun po ay yung kanyang katanungan. So nais din po nating magbahagi kung ano ba yung ating mga na-experience or mga nararanasan sa pag-breed ng Indian ringneck. So meron din mga nag-comment doon sa kanyang katanungan kung mahirap ba mag-breed ng Indian ringneck. So mas maganda na ibahagi din natin, baka sakaling makakuha tayo ng mga idea regarding po sa pag-breed ng Indian ringneck, dahil ang ating mga kahabi ay mayroon na rin po silang mga experience regarding po sa pag-breed ng Indian ringneck. So shoutout po sa iyo kahabi Koji Brian Magpega. So ito po yung kanyang komento, suggestion or nais bahagi sa ating kahabi na si Nutella_.com. So depende sir if nasa tamang age na ba ang alaga. Pag medyo bata pa, it takes 2 to 3 years before breeding, lalo na kung banded pa lang. Advance mo lang kung gusto mo mapabilis ang pag-breed, proven na kunin mo, pero pricey lang talaga. So yun po yung komento ng ating kahabi na si Koji Brian Magpega. So tama naman po yung kanyang naibahagi. So pag mabata pa talaga ay medyo 2 to 3 years pa ang ating hihintayin kung magbi-breed tayo or gusto nating makapag-breed na ng Indian ringneck, dahil ito po yung tamang edad para pagsimula ng pagbi-breed ng Indian ringneck. So ito din po yung komento ng ating kahabi na si Layson. Shoutout po. Madali lang boss, tamang pakain lang, vitamins, fruit, gulay lang yan. Meron na ako 5 pairs. Yan, 3 pair na proven, merong 14 pieces na inanak sila. So napakaganda ng pagbabahagi ng experience ng ating kahabi na si Layson. So madali lang pala ang pagbe-breed. Depende yan kasi sa nag-aalaga sa tamang pagpapakain, sabi ng ating kahabi, vitamins, fruits, gulay. So kung ano po yung maibibigay natin na magpapabreed sa ating mga alagang ibon, ay napakaganda nga naman. So meron nga siyang 3 pares na mga proven at meron na siyang 14 na inanak na or mga progeny sa kanyang pagbi-breed ng Indian ringneck. So napakaganda po. So ganun din po ang komento ng ating kahabi na si Jerlyn Garcia. Ma'am, shoutout po sa inyo. So isa po itong napakagaling na breeder natin, si Ma'am Jerlyn Garcia. Ang kanyang komento po ay napakabilis. So talagang experienceado na po si kahabi Ma'am Jerlyn Garcia. Ganun din po si kahabi bawal ang magnanakaw. Ang komento niya naman po, same lang, pero mas okay ilagay mo sila sa pinakamataas na cage mo. Anyway, mababa, ayaw ng mababa, or wag ilagay sa mababa kasi konting daan lang ng pusa o ibang hayop, medyo magugulatin sila. Ayaw nila ng istorbo sila. So yun po ang advice ng ating kahabi na si bawal ang magnanakaw. So kung maaari, safe yung kanyang cages, sa taas, at hindi po sila naiistorbo para sa pagbi-breed ay hindi po sila mai-stress. So yun po yung advice ng ating kahabi na si bawal ang magnanakaw. Maganda yan, hindi sila naiistorbo. May lagay natin sila sa safe na lugar at medyo tahimik para makapag-breed po sila. Ganun din po yung komento ng ating kahabi na si Anonymous Participant. Walang mahirap lalo na kung babae at lalaki tapos same sila nasa breeding age.
magpapahirap lang naman dyan kung mas bata yung isa, tapos kung madalas silang binubulabog. So yun po yung kanyang komento. So hindi daw mahirap mag-breed kung tama yung gender ng babae ay ng Indian ringneck, kung babae at lalaki, tapos nasa tamang age. Tama nga naman yan, dahil mahirap mag-breed kung mas bata yung babae o yung lalaki, tapos may edad na yung kapares, ay mahirapan po sila. Tapos hindi pa sila agad yan mag-breed dahil bata pa nga po yung isa. Tapos yung laging nabubulabog. So, yun po ang iiwasan natin. Kung sa breeding season at breeding age na sila, dapat medyo nasa magandang tulungan na sila at hindi sila nai-stress. So, yun po. Shoutout po sa iyo, anonymous participant, sa inyong pagbabahagi ng inyong komento. Ganun din po, si Kahabi Eduardo Bilongin. Pinakamadali. So, napaganda na kanyang experience. So, sa lahat ng ating pagbabahagi o pagbabahagi ng ating mga kahabi, marami po ang mga positibo na nagsasabing madali lang mag-breed ng Indian ringneck. At last but not the least, ang komento naman ng ating kahabi na si Francisco Daca Jr. Mas mahirap pag walang Indian ringneck, boss, at walang pambili. So yun po yung kanyang komento. Tama nga naman, mahirap talaga pag wala tayong pambili ng Indian ringneck or wala tayong Indian ringneck, yun ang mas mahirap po. Pero overall po sa mga komento ng ating mga kahabi ay positive po yung kanilang mga komento na hindi mahirap mag-breed ng Indian ringneck. Pero sa ating pananaw naman po, sa ating experience, ay nais ko rin po magbahagi ng tamang proseso, tamang pamamaraan ng pagbibreed ng Indian ringneck. Oo, pwedeng maging mahirap ang pag-breed ng Indian ringneck, lalo na kung baguhan ka. So, kung baguhan tayo nag-aalaga ng Indian ringneck, ay medyo mahirap nga ba? Mahirap po, complicated, lalo-lalo na po kung wala pa tayong experience or wala pa tayong knowledge or wala pa tayong kaalaman regarding po sa pag-breed ng Indian ringneck. So, nais nating magbahagi ng mga proseso or mga kaalaman sa tamang pag-breed ng Indian ringneck. Maraming salik or maraming factor ang nakaka-apekto sa tagumpay ng breeding. Tulad ng, una-una po, kailangan tamang edad. Karaniwan, handa na silang magparami sa edad ng 2 o hanggang 3 taon na edad. Bagamat ang ilan ay mas mainam, hintayin mas matured. So, mas matured, mas maganda dahil nasa kondisyon na sila ng kanilang pag-breed at nasa kondisyon na sila ng tamang edad. So, yun po yung ating i-consider Kahabi Nutella _.com, yung tamang edad, or doon sa mga baguhan na gusto rin mag-breed ng Indian ringneck. Ito po yung isang factor na kailangan natin, tamang edad. Pangalawa po, compatible na pares. Hindi lahat ng lalaki at babae ay nagkakasundo. Minsan kailangan ng panahon para mag-bond. So hindi lang maisa lang natin yung tamang gender, lalaki o babae, kailangan din ay maging compatible sila na pares. Yun din po ang ating i-consider na obserbahin din natin sila na magkaroon sila ng ugnayan sa isa't isa or kailangan din silang mag-bond. Excuse me po. So yun po dapat ang i-consider natin na maging compatible sila para mag-breed. Dahil pag hindi po sila nagiging compatible, ito po yung isang paraan na hindi sila agad-agad na magbaband. So medyo take time pa, So yun po ang ating i-consider. So pangatlong factor
natin na kailangan o i-consider sa pag-breed ng Indian ringneck yung nest box nila mga kahabi. Kailangan nila ng angkop na pugad at tahimik na kapaligiran. Tulad ng mga nabanggit ng ating mga komento ng ating kahabi na kailangan tahimik ang kapaligiran, hindi sila nabubulabog, hindi sila nai-stress. So sa nest box kailangan tamang pugad at tamang sukat. Hindi po pwede yung maliit, baka mahirapan sila mag-breed. Ang exact size na kinukonsider or kinukonsidera na sukat para sa Indian ringneck ay 12 inches yung haba, ay yung lapad, 20 is yung haba din, tapos 18 inches yung taas. So, ang sukat po, ang sukat niya pataas kahabi hindi palapad. So, pataas, yung taas niya ay 18 inches, tapos 12 by 12 inches naman po. So, yun po ang magandang sukat para sa Indian ringneck. So, yung pang-apat po, yung ating ikukonsidera, yung nutrisyon. So, napahalaga ng balanseng pagkain na may pellet, sariwang gulay, kaunting prutas, at sapat na kalsyum, lalo na sa breeding season. So, kung tayo ay magbe-breed ng Indian ringneck, ay napakahalaga ng balanseng pagkain na ating ibibigay sa mga magiging breeder natin. Lalo-lalo na po, malapalapit na po yung breeding season, ay kailangan natin ng mga sariwang gulay, mga konting prutas, mga pellets, seeds, at sapat na calcium, vitamins, at saka yung mga kinakailangan na nutrisyon para sa ating mga gagawing breeder na mga Indian ringneck. So yung panglima po, kapaligiran. So ito po, napaka-importante. Ang stress ay sobrang ingay. Madalas na pag-abala ng maaaring maging dahilan kung bakit hindi sila nangingitlog o nag-aalaga ng sisiw. So yun po, kailangan talaga tulad ng mga nabanggit ng ating mga kahabi na i-consider natin yung kapaligiran o yung kailangan, yung aviary natin ay kailangan tahimik at hindi sila naaabala, hindi sila nai-stress. So isa po dapat natin itong i-consider na factor. Yun muli mga kahabi, yung kapaligiran kailangan na maganda, tahimik, hindi nabubulabog, hindi nai-istorbo, hindi na-stress yung ating mga gagawing breeding kung balak po nating mag-breed ng Indian ringneck. So yun po. At last but not the least mga kahabi, yung kaalaman sa pag-aalaga ng sisiw. So ano ibig sabihin nito? Kung hindi aalagaan ng mga magulang ang mga inakay, maaring kailangan ng hand feeding na nangangailangan ng tamang kaalaman sa kagamitan. So meron kasing mga Indian ringneck na mga breeder o yung mga baguhang na mga parents na mga nag-breed ng Indian ringneck ay hindi pa nila kayang buhayin or pakainin yung mga Indian ringneck na mga sisiw nila o yung mga paanak. Kaya sila namamatay. So kailangan dapat meron din tayong kaalaman sa pag-aalaga ng sisiw, yung sa pag-handfeed. Dahil pag naobserbahan natin na hindi napapakain ng Indian ringneck yung kanilang inakay, so kukunin na po natin yan at tayo po ang mag-handfeed. So na-experience ko po yan mga kahabi. Nagkaroon ako ng 4 na inakay ng ating bagong breeder. So, 2 lang po yung kanyang nabuhay. Yung 2 po ay namatay. So, sayang po, di ba? So, kung tayo ay mayroong tayong kaalaman sa pag-aalaga ng mga sisi o sa pag-handfeed, ay pwede natin kunin yung 2 para yung 2 lang ang kanyang bubuhayin. So, ibig sabihin, hindi niya pa kayang bumuhay ng maraming inakay. So, babawasan natin yung kanyang mga progenies at tayo ang magpapatuloy sa pamamagitan ng hand feeding. So yan mga kahabi, ang pagbabahagi natin ng tanong ng ating kahabi sa nito ni si kahabi Nutella_.com kung mas mahirap po bang mag-breed ng Indian ringneck. So sa mga komento ng ating mga kahabi, shoutout po sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong pagbabahagi. At ito rin po yung ating pagbabahagi kung paano mag-breed ng Indian ringneck. So hindi po mahirap mag-breed ng Indian ringneck
Ngunit, posible magiging mahirap ito kung sa mga baguhan pa lamang at wala pang experience sa pag-aalaga ng Indian ringneck. Kung malusog ang pares, nasa tamang edad at maayos ang kanilang kapaligiran, kadalasan ay matagumpay silang magpaparami. Gayunpaman, maaaring tumagal ng ilang breeding season bago magkaroon ng magandang resulta. Tama po yan. Kahit nasunod pa natin ang mga komento nating kahabi, tamang edad, naibigay na natin lahat ng mga nutrisyon, pero hindi agad yan magbe-breed. Meron pa yung proseso kung talagang compatible sila sa isa't isa. Kahit compatible na sila, naghihintay pa rin tayo at maghihintay pa rin tayo ng tamang panahon para makapag-breed sila. So yun po mga kahabi, maraming salik or maraming factor ang nakaka-apekto sa pag-breed ng Indian ringneck. Ang factor ay nangangailangan, ang salik ay nangangahulugan ng faktor o isang bagay na nakakaapekto sa isang resulta o pangyayari. Halimbawa, sa edad ng ibon, kalusugan ng ibon, tamang pagkain, kapaligiran, pagkakatugma ng pares. So yun po ang dapat nating i-consider sa pagbibreed ng Indian ringneck. Maganda at maraming pong salamat. Kung nagustuhan nyo to, yung ganitong talakayan mga kahabi, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-aalaga ng Indian ringneck, sa mga kaalaman at mga proseso sa pagbibreed ng Indian ringneck para masabi nating madali lang ang pagbibreed ng Indian ringneck kung meron po tayong sapat na kaalaman. Mabuhay and God bless! Thank you for watching!